Ano ang Jerusalem Day na ginunita noong May 25 hanggang May 26, 2025? At bakit nagalit dito ang maraming mga Arabs kung ang Houthi ay may isinisigaw, "God is the greatest. Death to America, death to Israel, curse be upon the Jews, victory to Islam." Sa Jerusalem Day, meron namang isinisigaw, "Death to Arabs." Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 27, 2025. Magbibigay tayo ng update tungkol sa isang national holiday ng Israel na ginunita nitong May 25 hanggang May 26, 2025. Ito ang tinatawag ng The Jerusalem Day. Dahil ang pangyayaring ito ay pinag-usapan ng buong mundo, lalong-lalo na mga kaibigan ng mga Arabo o mga Palestinians, sapagkat ang naturang parada ay nauwi sa isang malaking kaguluhan, nag-iwan ng maraming mga injuries. Pero balikan muna natin ang history. Ano nga ba ang Jerusalem Day? Ang Jerusalem Day ay isang national holiday sa Israel at ito ay ginugunita May 25 hanggang May 26, Linggo ng gabi hanggang Lunes. At ito ay idiniklara kasunod ng napagtagumpayan ng Israel na tinatawag na Six-Day War noong taong 1967. Dito rin nangyari ang tinatawag na reunification ng East Jerusalem kasama ang West Jerusalem. Kasama na rin ang West Bank. At sa selebrasyong ito, ipaparada ang national flag ng Israel sa iba't ibang bahagi ng Israel. Maging ang mga Jewish community sa iba't ibang bahagi ng mundo ay ginugunita ito. At nito lamang nakaraang linggo at kahapon, Lunes, ipinarada ng Israel ang kanilang giant Israeli flag. At ito mga kaibigan ay dinaluhan ng libu-libong mga Hudyo, lalong-lalo na sa Jerusalem. Sa umpisa ay napakapayapa ng naturang parada. Pinapanood ng maraming mga Hudyo sa kanilang telebisyon sa mga hindi dumalo sa naturang selebrasyon. May mga napaluha pa dahil ginugunita ang nakaraan ng Israel, lalong-lalo na sa giyera na nangyayari sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Hezbollah at ng Houthis maging ang Iran. Karagdagang sakit ng loob pa ng Israelita ang maraming mga hostages na hawak pa hanggang sa ngayon ng Hamas. Makalipas ang ilang oras sa parada, sumiklab ang isang napakalaking kaguluhan sa naturang selebrasyon sapagkat namataan ang tinatawag na ultra-nationalistic slogan at may nakasulat na "Death to Arabs". Maliban na ito ay nakasulat, ito ang isinisigaw ng maraming nakikisali sa naturang parada. At ginawa ito mga kaibigan sa East Jerusalem. Now, ano naman ang meron sa East Jerusalem? Dito kasi mga kaibigan, majority, maraming mga Palestinian at pinaniniwalaan ng maraming mga Palestino na ang kanilang pag-asa ay ang East Jerusalem. Dito ay may grupo ng mga Hudyo na provoking action ang sinasabi ng mga Palestinian. Pinagsisigawan itong "Death to Arabs". Hanggang sa nangyari na ang hindi inaasahan ng mga kapulisan. Nagkaroon ng bakbakan. Marami ang mga nasaktan. Marami ang isinugod sa pagamutan dahil sa mga pinsalang natamo. Nangyari rin ang ilang kaguluhan sa kanilang tinatawag na Old City. Ito yung sa Jerusalem's World. Nagsalita naman ang isang leader ng oposisyon na ang kanyang pangalan ay si Yair Lapid. Ayon sa kanya, ang kaguluhang nangyari sa naturang parada ay isang insulto para sa Judaism at ito raw ay isang disgrace. Dagdag pa ng naturang oposisyon na balot na raw ng hatred o galit at racism ang maraming mga Hudyo.
Mabilis na ipinakalat ng Israel ang kanilang mga kapulisan upang humupa ang tensyon. Libo-libo sa mga Hudyo ang hindi na naawat ng mga kapulisan. Sila ang mga nationalist Israeli. Nagtungo ito mga kaibigan sa gate ng Damascus at sa kanilang mga banners merong mga nakasulat, Gaza in our hands, Gaza in our hands. Marami rin sa mga establishments na pag-aari ng mga Muslim na nasa Israel ang hindi pinaligtas ng mga kabataang mga Israeli. Winasak ito, kaya karamihan sa mga traders ay napilitan ng isara ang kanilang mga negosyo. Nagsisigaw pa ang mga kabataang mga Israelis na nagsasabing, "May your village burn, your home will be ours." Pero ayon sa mga kapulisan ng Israel, marami sa mga aktivista ang kanilang nahuli at ngayon nakadetine ito sa police station ng Israel. Hindi napilitang magsalita ng spokesman ng Palestinian Presidency at kinundi na ang naturang pangyayari. Nagsalita rin ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at pinagdidiinan nito na kinakailangan ng pagkakaisa ng Jerusalem. Tinutukoy ni Netanyahu ang East Jerusalem at ang West